Kumusta mga pre? Ito pala yung continuation ng episode 1 natin. So ito na yung part 2. Yung biyahe natin papuntang Apari. So start tayo dito from Tugigaraw going to Apari, then Apari going back to Cavite. Panoorin natin, sana mag-enjoy kayo. Siyempre, sisimulan natin yan sa gear check. Alright. So, nagising pala kami ng alas 5 ng umaga and then quarter to 6, nag-start na kaming bumiyahe. Okay, so kasama ko pala yung pamangkin ko rito. Pangalan niya si Jeric. Isa siyang motovlogger based in Tugigaraw City. So, siya yung nagli-lead ng biyahe kasi kabisado niya yung daan, kabisado niya kung saan yung mga lubak. So, sumusunod-sunod lang ako sa kanya rito. Marami nga pala tayong dadaan ng mga bayan dito, katulad ng Igig, Alcala, Lalo, Camalanyugan, hanggang marating natin yung Apari. Bilis pala yung pacing namin dito ng pamangkin ko. Estimated kasi na biyahe natin ay mga nasa 1 hour and 30 minutes, maximum siguro ng 2 hours. Right, so tamang chill lang, nakasunod lang ako sa kanya, kabisado niya yung daan, ang galing niya sumenyas, so hindi tayo masyado nalulubak. Yan pala, sa kaliwa yung Cagayan River, yan nakikita lang natin sa tabi ng daan. Ayan, so sa biyaheng to, nag-decide din kaming kumain ng local mami na tinatawag nating sinanta sa Alcala. Right, so kumain kaming dalawa, nagpahinga muna, and then yan, tambay-tambay din sa Getty for Puwet and Yossi break. Ayan, so punas-punas din kami ng visor sa mga na-roadkill namin mga insekto sa daan. Alright. Yeah. Ang pamangkin ko nga pala na si Jeric ay tinatawag na The Zaf Rider. Ayan, isa siyang motovlogger sa Tugigaraw City. At may business din siya na nagdi-detail ng mga nag-graphene coating ng mga kotse or motor. So, yun yung isa sa kanyang negosyo. Yan, follow natin siya sa Facebook. At syempre, follow din natin siya sa kanyang channel sa YouTube. Alright. At ayan na nga, narating na natin ang Apari. So, parang kinuha lang namin siya ng less than 2 hours. Syempre, ibawas mo na yung time na kumain kami at tumambay. So, after namin makarating, dumiretso na kami sa sementeryo, para dalawin yung parents ko. So, ito yung one reason why bumabiyahe ako, at least once a year, para dalawin sila. Hindi kasi ako nakapunta last year. So, ayan, ito yung isang reason kung bakit ako nagpupunta rito sa Paris. Okay? Ito nga pala yung mother ko. My mom just passed away way back 2019, no? So, yun. So, dati, yung tatay lang namin yung dinadalaw namin dito, no? Lagi kasi akong sinasama ng nanay ko. Mahilig kasing bumiyahe yung nanay ko. At, yun, karay-karay niya ako lagi. Probably yun yung reason kaya mahilig din akong bumiyahe. Malamang naman ako sa kanya yun. Yun, paalam na ulit sa aking mga parents. Sana you guys are resting in peace. Miss ko na kayo. Siyempre, bago kami umalis, tumatambay muna ako dito sa part na to ng Apari. Sarap tumambay rito, sarap ng hangin, sarap pagmasdan ng dagat. So, yan, stay kami dito for a few minutes. Ayan, so medyo after nito, pauwi na, so nakakalungkot on my part kasi iiwanan ko naman yung parents ko dito sa Apari. So, kaya nakakalungkot din talaga. Kung pwede lang linggo-linggo dalawin ko sila kaso yun nga, kami magkakapatid, we're all based in Manila. So, paminsan-minsan lang talaga kaming nakakauwi. So, yan, pag nakita mo na yung signboard na yan, yan, medyo nakakalungkot. Yan, so, paalam na naman Apari. Paalam, mama and daddy. See you again next year, hopefully.
Mahal na mahal ko kayo. Visit my parents. Ayan, so nakabalik na kami ng Tugigaraw. So nagpahinga lang ako ng mga ilang oras. And 4 p.m. I decided to go back to Cavite. Ayan, so pag tuwing nadadaanan ko tong bridge na to, tong Bunton Bridge, medyo nalulungkot ako kasi iwanan ko na naman yung hometown ko, the place where I was born. Halos nandito lahat ng mga kaibigan ko, elementary, high school, college friends, tropa, no? So nakakamiss, and hopefully sana dito rin ako tumanda at makapag-settle down someday. Enough with the drama. Let's go back to the ball game. So ayan, bakbakan na naman tayo. So same route tayo kung paano tayo pumunta ng Tugigaraw. Doon din tayo dadaan pauwi ng Cavite. So ang dinadaanan natin ngayon ay ang mini bangkingan dito sa bandang Enrile going to Isabela. May bahagyang paakyat ng bundok rito. Okay din ang view sa lugar na to. Alright, so ang energy natin dito medyo bawas-bawas na since galing pa tayo ng Apari, maaga tayong gumising. Right, so the best way to deal with it is to just enjoy the view, enjoy the music. May headset naman ako sa helmet ko, and just enjoy, I guess. Okay, so I decided to take a few rests, no? Bale, nandito ata tayo sa Rojas. Hindi ko sure kung Maligto o Rojas. Pero, yun, nag-yosi at wet break muna tayo. Tamang inom rin ng soft drinks. Kasi medyo parang inaantok tayo. Alright, so after nito, back na naman. Tuloy-tuloy lang. Medyo may mga nadaanan tayong traffic sa Rojas. No? Maraming mga ginagawa kasing daan dito sa part na to since rush hour din, parang pahapon na to, right? Mga 5 to 6 p.m. Medyo ma-traffic yung daan. Ano kaming relative dito. Next time na lang pupuntahan ito. Pagkatama ko dito. Okay, just an update. It's 6:16 p.m. and we're traversing Santiago Bypass Road. So medyo mabilis yung pacing natin, kasi umalis tayo ng Tugigaraw City ng 4 p.m. Nakarating tayo ng Santiago City ng 6:15 ng hapon. So right now, we're in Cordon. Packet na tayo sa bundok. And after this, Vizcaya na. Yeah. So medyo naging mahirap pala yung biyahe natin dito, no, sa pag-akyat sa bundok between Vizcaya and Isabela. Marami kasi tayong nakakasabay na truck at medyo may build up ng traffic sa itaas. Grabe yung dilim. Tapos ang traffic, ang daming truck. Kaya nakakapanginayang huminto para kumain kasi aabutan mo na naman itong mga to sa Santa Fe. Yung lahat ng truck na nilampasan mo, pag huminto ka, yun, aanoy mo na naman sila, o overtaken mo na naman silang lahat. Kaya nakakabad trip huminto pag ganito, nakita mo ang daming truck. Bad trip Alam ng mga driver yan. Pag marami kang in-overtake na truck at huminto ka para magpahinga or kumain, malamang malalampasan ka na naman nila at hahabulin mo na naman sila at overtaken mo na naman sila, di ba? So medyo pala nagkaroon ng ulan, no, bago tayo umakyat ng Santa Fe. May kalakasan din. Mabuti na lang nung nandun na tayo sa taas, hindi na umulan. Alright, so medyo gamay ko na rin tong Santa Fe. Maraming beses ko na rin siyang dinaanan, although medyo madilim. Right, so at may konting build up ng traffic, so tiyagaan lang talaga, and syempre samahan natin ng konting ingat. Some riding tips para sa mga nadidiliman sa daan, mahina ang ilaw. Na sobrang dilim.
ang focus nyo dapat, kung hindi nyo makita yung paligid nyo, is yung linya. It's either yung yellow line or yung white line sa gilid. Para masundan nyo kung liliko ba, abante pa ba. Yan. Ito tayo, traffic na naman. And yes, I'm back. Makalusot na tayo dun sa traffic. Incoming. Incoming. Overtake gaming. Kahit sa kurbada kung minsan. Well, ang advantage kasi pag sa gabi ka, umu-overtake sa kurbada, nakikita mo kasi kung may paparating sa pamamagitan ng pagtingin kung may ilaw doon sa may kurbadang papasukin mo. Siyempre, kung may ilaw, huwag tayong umu-overtake. No? Pero kung umu-overtake ka, may nakita kang kurbada, nakita mong wala namang ilaw, most likely, wala namang parating na sasakyan. So, go lang. Pero, tamang speed lang at samahan pa rin ng ingat, syempre. Uphill tayo, uphill. Ayan, pila talaga. So, go, overtake. Ayan, so parang napapansin ko, parang may ilaw. So, parang hindi ata ako tutuloy dito. Ayan. So, ganyan lang ang diskarte. Pero parang nagkamali ako ng akala. Parang ilaw lang din ng mga nasa harapan on the same lane with me. Yung ilaw na nakikita ko. So, nung na-realize kong open siya, so, overtake na ako. Alright. Pila. Dito pa lang tayo sa taas. Pero halos na rin na to. Malapit na sa baba talaga. At for a few minutes, narating din natin ang baba ng Santa Fe. So, nasa Isihan na tayo. So, nag-stop over muna tayo rito para bumili ng mga sibuyas at bawang, no? Para sa bahay. Sobrang mura kasi rito. Nakakaawa naman yung mga onion farmers natin. Sobrang daming production. Sabay-sabay lahat. So, bagsak presyo. Kalain nyo isang sako, 200. Imagine nyo yun. Halos isang sako, 200 pesos. 300.
Yan. So, sobrang hassle talaga ng mga truck. Talagang may ipit ka. Lagi may build up ng traffic. Ah, pero may mga part din maluluwag. So, San Jose City na ata itong tulay na to kasi naalala ko itong tulay na to. Hindi tayo pinapadaan dun sa... And after nyan, syempre, Kabanatuan, and then narating ko na rin ang Yep, it's Gapan City. Alright, so medyo malapit na tayo nito. After kasi nyan, madadaanan natin yung San Miguel, Bulacan, syempre, tapos papasok na tayo ng Bypass Road. Alright. Medyo malapit na tayo. 2 hours and 22 minutes. ETA. And it's 2:15 in the morning. And so... Alright, MacArthur Highway. Yep. So, this is the Deadly MacArthur Highway. Lubacan Gaming. Valenzuela City na tayo mga pre. Paglampas natin ng monumento, ito na yung LRT line. Dito tayo, that's SLEX. So, service road din tayo sa uwi ng bahay. Service road na mga pre. Amoy na amoy ko na ang bahay na ito. Service road. Sobrang traffic dito. Sa weekday. Alam na mga araw-araw dumadaan din dito. Alright. At syempre nadaanan natin ang Laguna We're here in at Carmona. tsaka natin madadaanan tong Carmona. Okay, so nandito na tayo sa Carmona City. Few kilometers na lang, makakarating na ako ng bahay. So sobrang saya, sobrang thankful at naging maayos ang biyahe ko. And finally, back to home base. Yep, that's my son, Hendrik, my youngest. Gising na silang dalawa ng anak kong panganay. And the other one is my eldest, Adi. So I got home pala ng 5 a.m. in the morning. So sobrang haba ng biyahe. Nakakapagod. Super thankful at safe ako nakarating. At syempre, makikita ko ulit itong mga to. Maraming salamat, Lord. Okay, another successful long ride. Met some new people. We have new experiences. Nadalaw ko yung parents ko sa Apari. You know, once in a year, I see to it na may something akong radical na gagawin. You know, to push myself to the limits. And of course, to do something para sa sarili ko. Right? We've been doing our best to provide for our family. You know, at least for just a few days or hours, gumawa tayo ng para sa sarili natin. And I see it here. You can do other hobbies, mountain climbing, etc., etc. Okay? Thank you and God bless you all.